Akala ko po yung binahagi ko sa inyo kahapon na video ni Maharlika na pambabastos niya sa First Lady at kay PBBM, akala ko sukdulan na yon. Pero may mas sukdulan pa pala, no? Yung pinaka-recent post po niya, grabe po yung mga pinagsasabi niya kay Senator Raffy Tulfo at sa First Lady. May mga bintang po siya na mabibigat at may mga sinabi siyang mga pangalan. May mga pinangalanan siya dito at grabe yung bintang niya dito, no? So pakinggan po natin, dito maririnig nyo yung para sa akin pambabastos na naman ito Pambabastos niya kay Senator Raffy Tulfo at sa First Lady at yung mabibigat na bintang niya sa First Lady. Pakinggan natin at ating pong pag-usapan. Ito na po. Bakit mag-walk out ka? Ang senador na para sa katotohanan at siya ay tapat sa kanyang trabaho at siya ay nandyan para sa katotohanan, para sa taong bayan ay hindi mag-walk out. Ibig sabihin wala kang bayad. Bakit ka mag-walk out? Dahil walang pera? Dahil hindi ka, pag nag-grandstanding ka, hindi ka kausapin ni Lisa na huwag mo nang puruan si Mel Robles, ito 1 billion sa'yo. Tulfo, ayop ka. Alam mo lang na mga issue, mga kabit-kabit, katulad mong nangangabit. Buisit ka, wala kang alam kundi exploit ang mga kababaihan. Exploit ang buhay nila. Puro mga pati pagkipag-tsuktsakan ng mga private citizen, pinag-uusapan mo sa show mo. Tinatanong mo pa kung nagtsuktsakan, yan ba ang matinong lalaki? Tanungin mo ang babae na, nakapag-tsuktsakan ka ba? Nakailan kayo? Puro kabastusan. Para lang kumita ng pera, isasalang mo ang mga kababaihan, vulnerable na mga mahihirap. Pero pag sa actual sa Senado, yung issue sa kawatan, kay Mel Robles, kay Lisa sa PCSO, ayop ka, Tulfo magbabayad. Ayun, grabe, no? Kung hayupin niya si Senator Raffy Tulfo, wagas, no? Para kasing gustong palabasin ni Maharlika na si Senator Raffy Tulfo po ay tumatanggap ng suhol mula sa First Lady, no? Yun po yung pagkakaintindi ko. Sabi niya, nagtatanong lang siya, no? Pero parang nag-i-insinuate no? Makakabuo ng idea yung mga tao sa kanyang pagtatanong. Na para sa akin ay hindi tamang uri ng pagtatanong. Pwede siguro natin i-consider na malisyosong uri ng pagtatanong, no? Kasi narinig ko, 1 billion pesos, no, na ibibigay kay Senator Raffy Tulfo. Nagtatanong si Maharlika, pero pwede na agad husgahan ng mga tao si Senator Raffy Tulfo sa pagtatanong na yon. Hindi mo maiiwasan na yung publiko bumuo ng idea, no? At manghusga agad, no? So, ewan ko kung bakit nagkakaganyan si Maharlika Boljaquera, no? Parang sobra naman na yata yung ginagawa niyang pambabastos at pangbibintang sa ating mga kasalukuyang senador o mga kasalukuyang pinuno kay PBBM sa First Lady, no? Ngayon naman, pakinggan po natin tong mga pinagsasabi niya at mabibigat na bintang niya sa First Lady, no? Hindi ito biro, at dapat po itong sa tingin ko dapat na itong i-address ng First Lady. Pakinggan natin yung mga bintang ni Maharlika at ating pong pag-usapan. Every single day ng buhay ko, iniisip ko ang pagnanakaw ng gobyerno. Every single day. Ang pagnanakaw ni Lisa, ngayon, yung bago niya na kasabwat sa kidnapping, siya ang mastermind, kasama ang DFA! Bulabugin nyo yan! Si Manalo at si Teddy Boy Locsin, dapat kayong managot! Kayong dalawa, ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., managot kayo! Kasabwat kayo ni Lisa sa kidnapping! Isang high crime yan na dapat ninyong pagbayaran. Kinidnap nyo ang mga kabataan. 2 batang inosente, binigyan nyo ng traumatic experience ang kanilang nanay, ang kanilang pamilya, at nakipagsabuatan kayo kay Lisa Marcos. Ayop kayo, walang gobyerno sa Pilipinas dahil kayo mismo ang nagpaparusa sa mga walang kamuang-muang na mga kabataan. Tapos may pa-imbestiga pa kayo dyan sa Kongreso? Ontiveros, imbestigahan. Ayun, napakinggan nyo po, no? Yung bintang na kidnapper daw ang First Lady. Tapos, meron siyang sinabing mga pangalan. Locsin, yung naalala ko, no? DFA. Gaano katotoo ang ganyang bintang, Maharlika Boljaquera? Hindi yan biro, mga kababayan, no? Alam mo, sa totoo lang, parang dapat manawagan na yung mga tao kay PBBM, no? Dahil ito ay sobra na. Mas sobra pa sa sobra. Akalain mo, pagbintangan niya ang First Lady na kidnapper. Hindi yan biro. Kung may mga pinapakita siyang patunay, ebidensya, may testimony siyang isinishare sa publiko, kailangan na nila itong sagutin. Dahil kung ito hindi totoo, ay hinahayaan lamang nila na masira sa mga tao, sa mga Pilipino. At may malaking negatibong epekto ito sa bansa natin kung hindi totoo ang mga bintang na iyan ni Maharlika Boljaquera. Para sa akin kasi exaggerated yung bintang, no? At doon sa mga taong nabanggit ni Maharlika, dapat i-address nyo to. Dapat nyo itong sagutin. No, may mga pangalan siyang binanggit. Meron siyang departamento na binanggit, departamento ng gobyerno. Kailangan na nila itong sagutin, aksyonan kung ito ay hindi totoo. Nagmumukha kasing totoo kapag dinededma lang nila ng dinededma. Yun ang iniisip ng mga tao, no? Kaya kailangan
Baka kung ganyan katindi ang mga akusasyon ni Maharlika Boljaquera, ganyan katindi ang mga bintang, ano pa sa susunod? Nakita na natin kung paano siya mambastos at magsalita sa Pangulo ng Pilipinas, sa First Lady ng Pilipinas. Nakita na natin yun, na-witness na natin yun. Nakita na natin kung ano-anong mga bintang niya, mga akusasyon, no? Narinig na natin yon. Ano pa ang pwede niyang sabihin, gawin sa mga susunod na panahon, no? Ano ba? Hinahayaan nyo lang ba na ganyanin tayo ng ganyanin ng isang taong wala naman sa Pilipinas? No? Again, iisipin talaga ng mga tao na totoo, lalo-lalo na yung mga followers ni Maharlika, iisipin nila na totoo ang mga bintang niya, mga akusasyon niya, kapag hindi yan inaddress. Ganyan po yung nangyari kay Atty. Lenny. Yung sandamakmak na fake news na ibinato kay Atty. Lenny Robredo, pinaniwalaan ng mga tao. Kasi dinedma lang na Atty. Lenny. Hindi niya pinansin. Hanggang sa paulit-ulit na ikinakalat yung mga fake news, yung mga bintang, hanggang sa naging makatotohanan na sa tenga at paniniwala ng mga Pilipino. Kung ako talaga sa camp ng First Lady, mabigat na po itong akusasyon na ito. No? Ang dami na niya. Alam mo, ito kasi mga exaggerated na akusasyon eh. Number 1, sinabi nila may pulboronic video. Ano na? Anong petsa na? Magmamahal na araw na. Sabi nila, ang deadline nila parang March, no? Or February ng taong 2024, if I'm not mistaken, ilalabas nila yung pulboronic video. Ito, pakinggan nyo. Ito, pakinggan nyo sinabi ng Maharlika. Malacanang, are you ready? Sometime in August, tinawagan ako ng isang kaibigan ni Lisa at ni Kuting. Ang sabi niya sa akin, Maharlika, napanood mo na ba ang video na nagpupulburon si Kuting? Ang sagot ko sa kanya is, ikaw, napanood mo na ba? Tapos sabi niya, actually, nilalako yung pulburon video. Sabi ko, magkano? 10 million pesos. Ngayon ko lang to sinabi sa inyo. Syempre, sa labang ito, hindi mo lahat ibubuhos ang bala mo. Unti-unti. May mga kudasyang ganyan na binibenta yung pulburon video, no? Na 10 million, yata yung pagkakadinig ko. Pero nasaan ang video? Wala. So parang pinaglololo ko lang po tayo ng taong ito. Gusto niya na magalit tayo na magalit kay PBBM, sa First Lady, no? May opinion. Gusto niya na maging instrumento tayo, no? Galitin tayo ng galitin para tayo na yung gumawa ng gusto nilang mangyari, no? Gagalitin nila ng gagalitin yung tao, ang dami nilang akusasyon, wala naman silang napapatunayan sa korte. So, magagalit yung mga tao para yung mga tao mag-aklas, kumilos, para matupad yung gusto nila na tanggalin ang Pangulo ng Pilipinas at ipalit ang gusto nilang ipalit. No? Unfortunately sa'yo, Maharlika Boljaquera, naniniwala ako na majority ng mga Pilipino ngayon, naniniwala ako na gusto si PBBM na manatili sa pwesto kaysa ipalit nyo ang kung sinong gusto nyong ipalit. So, yun. Number 1, exaggerated. Kahit mismong ang dating Pangulong Duterte na ang nagsabi, walang ganun. Walang ganun video. No? Tapos, ano pa? Mismong ang dating Pangulong Duterte, binawi niya yung kanyang mga sinabi sa Davao. Yung pinaka-recent, sinabi niya na hindi naman pala ganun, di ba? So, ano na mga DDS? No? Tapos, ito si Maharlika, ang daming bintang. Tapos, biglang aamin. Kung ako nagkakamali, umamin niya na hindi niya pa nakikita yung pulburon video at hindi pa niya napapanood at wala sa kanya. Tapos, kung babalik yung mga video niyan, may mga ganyan siyang kuda na binibenta yung pulburon video ng 10 million. Nasaan? No? Nasaan na? So, sa madaling salita, paninira, no? Gumagamit ng kasinungalingan. Mga bagay na likha lamang ng imahinasyon para galitin ng mga tao. Tapos, idadamay niyo pa yung mga kakamping. Ihihikayatin nyo, aakitin nyo yung mga kakamping. Mananawagan ka sa mga kakamping, Maharlika Boljaquera, mananawagan ka pa sa amin para samahan ka sa mga pinagagawa mo, nakabastusan, pinagagawa mo na paninira. Yung isa pa na alam ko, correct me if I'm wrong may mga DDS vloggers na nagdi-discuss na may mga Budo expert daw na hinire ang First Lady at saka si BBM para pumunta sa Malacanang, mga taga-Africa daw, no? Para may mga sinasabing orgy, ganyan, mga ritual na kung ano-ano, demonic ritual, no? Eto, pakinggan nyo. Pakinggan nyo po. Ayan. Mga magnanakaw, mga smuggler. Totoo ba? Ito, question lang. Totoo ba that you are already promoting devil worship here in the Philippines? Mas masahol pa kay Lucifer kung ganyan ang ginagawa ninyo. We are a very prayerful people here in the Philippines. A Christian nation. Tas sasawsawan nyo ng demonic worship dyan sa Malacanang. May witchcraft pa kayo nalalaman dyan. Mga demonyo kayo.
the people of the Philippines, let's cry out. Resign Bongbong Marcos, layas Lisa Marcos, Tambaloslos resigned, and Risa Hontiveros. No to Marcoses ever again. Mga salot kayo ng bansa. Oh, nagtatanong lamang daw siya. So, saan niya nakuha yung ganyang idea? Saan nagmula yan? Sinong lumikha ng ganyang akusasyon? At ano ang basihan nila? No? Grabe yung ang lawak ng imahinasyon ng mga ito. 'Di ba? So, kasi nga, kung totoo yan, bakit hindi nyo ipakita ang mga ebidensya? No? Ang style nila, nagtatanong kunwari. Pero kapag tinanong mo, sino nagsabi sa inyo niyan? Pag tinanong mo kung sino yung informant, kung sinong pinanggalingan ng idea, may ipapakita ba sila? Meron ba silang i-present na tao? 'Di ba? So, yan, exaggerated accusation. So, sino pang maniniwala sa sinasabi ni Maharlika Boljaquera na kidnapper ang First Lady at yung mga taong sinabi niya? Patunayan niya. Tayo namang mga Pilipino, gusto nating malaman ang totoo. Kaso kung may mga exaggerated accusation ka in the past, no? Pulburon video, voodoo expert, ritual from Africa, no? Na hindi nyo napatunayan, sino pang maniniwala sa mga susunod yung sasabihin? Kahit pa totoo yan, di ba? Kayo mismo sumisira sa integridad at kredibilidad nyo. Maharlika Boljaquera. Panggugurgur, pambabastos, at mga akusasyong hindi ka panipaniwala ang ginagawa mo. Siguro kaya hindi na lang din siya pinapatulan. Dahil yung mga tao, siguro alam ni PBBM, no, First Lady, no, na kaya hindi na nila pinapatulan dahil yung mga tao eventually marirealize na exaggerated at hindi kapanipaniwala or hindi totoo ang mga bintang or akusasyon. No? Tayo naman, kung may mga ganyang bintang, okay, sige, papakinggan namin kayo. Patunayan nyo. Pero kung hindi nyo mapapatunayan sa korte, ano na? Lalabas kayo, for me personally, para sa akin, kayo ay naninira. Dinedestabilize nyo ang gobyerno ni PBBM. Yun po ang aking opinion. Kasi kung ganyan, di ba? Ano bang gusto nyo? Gusto nyo na mapikon, mapuno yung tao, si PBBM, hanggang sa humantong na magdeklara na siya ng martial law dahil kayo nakikita sa inyo Nakikita sa inyo na lumalabas kayo sa kalsada kung ano-anong panawagan nyo ng mag-resign. Ganyan. Kung ano-anong binubuo nyong idea, no? Kinukondisyon nyo ang mga tao at ang publiko. Gusto nyo pa, nanghihikayat pa kayo na sumama ang mga kakamping porket alam nyo na hindi sumuporta kay PBBM nung nakaraang eleksyon. Well, sadly, unfortunately for you, mas gugustuhin pa naming manatili siya dyan kesa manaig yung mga cruel intention nyo. Kesa manaig yung mga maiitim na balak nyo, no? Siya na lang. Tapos ng eleksyon. Sa tingin ko, nakamove on ng mga kakamping at mga supporter ni PBBM. Gumagawa na kami ng mga bagay para sa ikauunlad ng bansa natin. Pero kayo mga kubol nyo, Maharlika Boljaquera, ang hindi nakaka-move on. Kasi ang gusto nyo, kayo ang masunod. Gusto nyo, kayo ang maghari-harian dito. Kahit wala na naman kayo sa authority at wala na kayo sa kapangyarihan. Wala kayong respeto sa taong mismong kayo ang nagluklok. Wala kayong respeto sa presidente. Gusto nyo, kayo yung nasusunod. Anong akala nyo? Puppet ang niluklok ng mga Pilipino? No? Kaya ako nagpapasalamat talaga ako kay Atty. Leni Robredo dahil kahit talaga naging rival sila ni PBBM, hindi siya nanggugulo, hindi siya nagsasalita ng masakit, hindi siya nang babastos, hindi niya ine-encourage ang mga kakamping, ang mga supporter niya na bastusin, na gurgurin, no, na magalit kay PBBM. Walang ganon sa Atty. Leni Robredo. Bagkos nag-encourage siya ng voluntarism, nag-ignite siya ng pagtutulungan amongst Filipinos, nagtayo sila ng mga parang mga sangay, branches ng Angat Buhay sa iba't iba. May Angat Buhay sa gantong lugar, Angat Buhay Antipolo, Angat Buhay Baguio, ganyan, no? Hindi man exactly yung sinasabi ko, pero may mga grupo ng mga volunteers sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nakaagapay katulong ng Angat Buhay, just in case na kailangan ng tulong ng mga tao sa mga lugar na iyon. Mabilis makakatugon at makakapaghatid ng tulong ang Angat Buhay. Kasi naandun na, nakaposisyon na. Yun ang ginawa ni Atty. Leni Robredo. Sobrang thankful ako doon. Kahit talaga nagkaroon sila ng samaan ng loob simula noong 2016 ni PBBM at ni Atty. Leni.
wala na silang inatupag after election kundi magtrabaho at mag-asikaso ng bansa. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit kahit hindi na Vice President si Atty. Leni Robredo, siya ang ini-invite ng Australian Ambassador, Australian Embassy. And recent occasion na hinost ng Australian Embassy, Australian Ambassador. Si Atty. Leni ang ini-invite. Nung Vice President siya, sa pagkakatanda ko, siya ang ini-invite noon. Ngayon, hindi na siya ang Vice President, siya pa rin ang ini-invite. Kasi nakita nila na ang taong ito, ang pinunong ito, ay may maayos na disposisyon, prinsipyo sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Hindi siya nanghihikayat ng hatred, no? Nagkaroon man ng hidwaan nung panahon ng eleksyon. Panahon kasi ng eleksyon yon. After election, tapos na. Mag-focus na tayo sa bansa natin. Australian Ambassador, in-invite si Atty. Leni. Her Excellency, in-invite si Atty. Leni Robredo dun sa hinost niyang okasyon. Hindi lang yan. UK, British Ambassador, si Atty. Leni din ang in-invite. Bakit si Atty. Leni ang ini-invite? Kasi may nakikita silang maganda kay Atty. Leni. No? Again, lagi ko sinasabi, hindi man nag-iimikan sa Atty. Leni Robredo at si BBM, may ginagawa silang mga bagay para sa bansa natin, para sa ikauunlad ng bansa natin, para maging komportable na tayong mga Pilipino. At dapat po natin suportahan at ma-appreciate yon. Tapos makakarinig ka ng ganito, mga gantong pambabalahura ni Maharlika Boljaquera sa Presidente at sa First Lady. Patunayan mo, Maharlika. Gusto din naman naming malaman ng totoo. Kaso ang mga pinagagawa mo, puro ganyang akusasyon, wala ka namang napapatunayan sa korte. No? Paano pa namin paniniwalaan ang credibility mo naandyan ka sa ibang bansa habang sinasabi mo ang mga ito? Pumunta ka dito sa Pilipinas, saka ka magsabi ng ganyan. No? Sobra na yan. No? Mahirap na talagang paniwalaan. Wala kayong naipakitang pulburang video na pinangalandakan nyo sa mga tao noon. Imagine, gaano karaming Pilipino ang nagalit, no? Nadismaya, na-disappoint, na turn off kay PBBM noon sa First Lady. Dahil kumuda ng pulburon, tapos biglang babawiin, biglang sasabihin, hindi ganito, ganyan. Imagine the amount of galit, no? At disrespect na tinanggap ng presidente ng Pilipinas dahil sa mga akusasyon yung yan. Dahil para sa akin, hindi yan akusasyon paninira lang talaga. Pure paninira. Kasi wala nga kayong naipakitang video. Tapos yung mga sinasabi yung galing Africa na hiner para sa mga ritual, mga orgy, no? Nasaan ang katunayan? Nasaan ang katibayan nyo? Imagine yung mga tao, ginagalit nyo, gamit ang kasinungalingan. Para sa akin kasinungalingan kasi wala kayong naipapakita ang matinong ebidensya at never nyo napatunayan sa korte. Kayo mga kababayan, kayo ang tatanungin ko, gusto nyo ba na ganito na lamang sa Pilipinas? Siraan ng siraan? Hahayaan ba natin ang mga ganitong tao na mag-akusa, ira ng manira, para masunod at may advance ang kanilang mga interes at mga kagustuhan? Kasi hindi sila ang nasusunod Hahayaan nyo ba na ganyan na lamang ang sistema sa Pilipinas, sa bansa natin? No? Kaya ako bilang kakamping, parang siguro dapat talaga nating ipagtanggol si PBBM, no? Pero don't get me wrong mga kakamping at mga BBM supporter, no? Kaya ko pa rin batikusin si BBM kapag may nakita ako na dapat kong batikusin. Kasi ganun po dapat, no? Ang pagbabatikos ay isang significant opportunity para sa ating leader, kay President Marcos Jr., para i-improve niya ang kanyang sarili, ang kanyang paglilingkod, pagsiservisyo sa bansa. No? Dahil kung hindi natin siya i-call out at sumasablay na siya, matatala sa history na siya po ay sumablay. No? Pero kung may mga ganito rin naman na pambabastos at pambabalahura, puro bintang, dapat din naman natin siyang ipagtanggol laban sa mga taong ito. No? Pero dun sa sinabi kong dapat nating i-call out, batikusin si PBBM kapag meron tayong nakikitang hindi tama, yung pong sinabing pambabatikos ay hindi dapat haluan ng pambabastos, no? At pagsisinungaling. Sabihin mo, PBBM, no? Galingan mo naman para bumaba na ang presyo ng bilihin. Noong pumalo sa 8.7% ang inflation, nagsasalita po kami mga kakamping, no? Tayong mga Pilipino nagsasalita, kino-call out natin, kinakalampag natin ng gobyerno. Hindi kami nambabastos. Gusto lamang namin na solusyonan ng gobyerno yon. And then eventually, sinolusyonan. Pumalo na sa 2 point something na lang. Bumagal ang inflation. Nagkaroon ng matinong bunga. Ngayon, 3% na lang yata. No? In other words, kapag binatikos mo
ng tama, hindi mo binabastos, no? Nandun pa rin ang paggalang. Sinasabi mo, pinapaalala mo sa kanila na dapat po nating gawa ng paraan ang mataas na presyo ng bilihin. Nagagawa nila ng paraan. Kaya from 8.7% noon, ngayon nasa 3% na lang or 2%. Mas okay, 'di ba? Walang halong pambabastos. Pero itong mga ginagawa ng mga ito, nambabatikos ba sila? Siguro, pero nambabastos din sila. At hindi po maganda yon, no? Nambabastos at nambibintang. Patunayan nyo, Maharlika Budjakera yung mga bintang nyo. Hindi yan basta bintang lamang, yan ay mabibigat na bintang. Alam nyo mga kababayan, sa tingin ko, ramdam kasi nila na tayo mga Pilipino or majority ng mga Pilipino, kahit kami man ay hindi sumuporta kay PBBM, sa tingin nila, nararamdaman nila, nakikita niyan ng kampo nila Maharlika, na tayo ay mas maraming sumusuporta ngayon sa gobyerno. At yung kagustuhan nila ay hindi nasusunod. At ramdam nila na wala na sila sa 1%, no? Kaya ganyan na sila, parang desperado. Desperado na yung mga ganyang moves no? Yun lang ang gusto kong sabihin. Sumusobra na, nakakapanglumo na makakarinig ka ng ganyan, no? Kaya hindi ko alam Siguro nga, kaya nga hinahayaan na lang ng presidente dahil alam niya na eventually makaka-realize ng mga tao na ay, na, exaggerated na yung mga bintang. Hindi na dapat paniwalaan yan, no? But then again, kung may basehan si Maharlika, go! Pumunta ka ng korte, pumunta ka dito sa Pilipinas, patunayan mo. Ganun lang kasimple yun. Ganyan ang ginawa niyan kay Atty. Lenny noon. Pambabastos niya, yung mga kung ano-anong pinagsasabi niya na hindi na maganda sa pandinig, ginawa rin niya kay Atty. Lenny yun. Tapos maririnig mo, hihikayatin niya ang mga kakamping, no? Na manawagan daw kay Atty. Lenny. Para ano? Para matupad yung gusto mo na gamitin ng mga kakamping sa Atty. Lenny, pag-awayin sila ni PBBM, para matupad ang gusto nyo, para kayo na naman ang mangibabaw, kayo na naman ang masunod. Hindi kami magpapagamit sa inyo. Kaya naming suportahan and at the same time kaya naming i-call out ang Pangulong Marcos Jr. No? Mas gugustuhin na namin na naandyan siya kaysa kayo ang masunod, Maharlika Budjakera. Itanim mo yan sa kokote mo. Huwag tayong pumayag na magulo at ma-destabilize ang ating bansa para lamang sa mga interes ng iilan. Maraming pong salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.